Lumipas ang isang oras at sinundan pa ng isa pa habang unti-unting nawawalan ng pasensya ang mga prinsipe at ang Huto Crown Prince ay napunasan ng kanyang pawis habang nagrereklamo sa hirap ng sitwasyon. Ipinaliwanag naman ng Asher Dragon Prince na kung hindi ito mahirap ay matagal na sanang napasok ang Palace of Longevity at hindi ito mananatiling buo hanggang ngayon habang binanggit ng Vermilion Crown Prince ang sabi-sabi na ang sinumang makapasok sa loob ay maaaring makuha ang mana ng Emperor at maging Panginoon ng palasyong ito bagamat hindi tiyak kung ito ay totoo. Sa kabila ng lahat ay iginiit na mas mahalaga na makapasok muna bago isipin ang iba pang bagay at ang Xuanwu Crown Prince na isang batang lalaki ay nagmungkahi na magtulungan ang lahat upang makahanap ng solusyon. Nang mawalan na ng ideya ang lahat ay napalingon ng Golden Prince kay Ming na tahimik lamang na nakatayo sa tabi. Sa gitna ng diskusyong ito ay biglang tinawag ng Golden Prince si Ming kaya napamura ito sa loob dahil bagamat hindi niya gusto ay hindi niya maaaring tanggihan ang utos ng Crown Prince dahil siya ay itinuturing pa ring bahagi ng Golden Guard. Dahil dito ay ngumiti si Ming at lumapit habang magalang na yumuko at ipinahayag ang pagbati sa Crown Prince. Kilala na ng Golden Prince ang kanyang pangalan kaya pinuri nito ang kakayahan ng mga miyembro ng Golden Guard at binanggit pa si Zhu Anye na madalas siyang banggitin kaya bilang tugon ay nanatiling mapagkumbaba ang ating bida at ipinahayag na isa lamang siyang ordinaryong tao. Ipinaliwanag ng Golden Prince na ipinatawag niya si Ming upang tanungin kung sa taglay nitong katalinuhan at kaalaman sa Talisman Arrays ay mayroon ba itong naiisip na paraan upang makapasok sa Palace of Longevity. Saglit na nag-isip ang ating bida at maingat na sumagot upang hindi masyadong magbunyag ng kanyang plano kaya ipinahayag na may napapansin siyang kahinaan sa mga restriksyon ngunit ang kanyang pamamaraan ay hindi ganoon kahusay at mababa ang tsansa ng tagumpay kaya maaaring pagtawanan lamang siya kung ito ay kanyang ibabahagi. Sa kabila nito ay agad siyang hinikayat ng Golden Prince na magsalita dahil mas mabuti ng may paraan kaysa wala kaya ipinaliwanag ni Ming na ang Palace of Longevity ay may siyam na patong ng restriksyon na magkakaugnay at nagkakaisa kaya napakahirap nitong sirain ngunit kung magagambala ang isa sa mga restriksyon ay maaapektuhan ang natitirang 8 at doon magkakaroon ng pagkakataon na makalusot papasok. Bigla namang sumingit si Feng Wuxiang at puno ng pangungutya na tinawag itong walang kwenta dahil sariwa pa sa kanya ang galit mula sa pagkatalo niya kay Ming sa Void Realm kaya nanatiling kalmado ang ating bida at ipinahayag na kung may mas maayos itong paraan ay maaari itong magsalita. Dahil dito ay agad na natahimik si Feng Wuxiang dahil wala rin naman siyang sapat na kaalaman sa Talisman Arrays ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ring nakakaalam sa paligid kaya agad siyang nagbigay ng signal sa isa sa kanyang kasama. Ang taong ito ay tumawa at ipinahayag na katawa-tawa na ang isang batang tulad ni Ming ay maglalakas loob na magsalita tungkol sa Talisman Arrays. Sa halip na magalit ay malamig lamang na sinabi ng ating bida na maaari itong magpatuloy sa pagtawa. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang paliwanag at kinilala na totoo ang sinabi ni Ming tungkol sa 9 na patong ng restriksyon ngunit iginiit niya na imposibleng pakialaman kahit isa lamang sa mga ito. Agad namang sinuportahan nito ni Feng Wuxiang at ipinakilala ang lalaki bilang si Mr. Yuan o sa kanyang tunay na pangalang Yu Zilan na isang dalubhasa sa Talisman Arrays at bagamat hindi niya masasabi na pangalawa ito sa buong Tianyuan continent ay sa loob ng Qinglong Dynasty ay walang mangangahas na mag-angking mas mataas pa rito. Sa halip na humanga ay walang pakialam na tinugunan nito ni Ming at ipinahayag na dapat maging maingat sa pagmamayabang dahil ayon sa kanyang kaalaman ay mayroong Yi Xiantian mula sa Yinyang sect kaya tinanong kung mas malakas ba ito kaysa kay Mr. Yi. Nang marinig ang pangalang ito ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki ngunit ipinahayag pa rin ito na bagamat hindi pa sila nagkakaharap ay naniniwala siyang bahagya siyang mas malakas. Dahil dito ay tahasang kinutya ni Ming ang kanyang kapal ng mukha at ipinahayag na kahit isang bahagi ng kanyang master ay hindi nito kayang tapatan. Nagulat ang lalaki nang malaman na si Xiantian ang master ni Ming kaya tinitigan nito ang ating bida at sinuri ito ng mabuti habang kinumpirma naman ni Ming ang kanyang pagkakakilanlan at idinagdag na bilang alagad ay hindi pa niya naabot ang kahit isang bahagi ng kakayahan ng kanyang master ngunit handa pa rin siyang haminin ang lalaki. Tumawa si Yi Zilan at ipinahayag na kung ang master mismo ang kaharap ay mag-iingat siya ngunit kung si Ming lamang ay hindi ito sapat upang ikabahala kaya bahagyang kumunat ang noo ng ating bida at tinanong kung ito ba ay natatakot. Sa huli ay pumayag ang lalaki at kinilala na bilang alagad ni Yi Xiantian ay tiyak na may kakayahan si Ming kaya handa itong makipagkumpetensya at hiniling na ipaliwanag kung paano nila gagawin ang laban.
Sumulyap si Ming sa Palace of Longevity at ipinahayag na sinabi niyang kaya niyang gambalain ang mga restriksyon nito, ngunit iginiit ng kabilang panig na imposible ito, kaya tinanong niya kung mayroon ba itong sariling paraan upang mabasag ang mga restriksyon. Hinaplos ni Ye Zilan ang kanyang balbas at ipinaliwanag na mayroon siyang paraan, ngunit mangangailangan ito ng napakalaking manpower at yaman at aabutin ng mahabang panahon, kaya maaaring bago pa nila tuluyang mabasag ang restriksyon ay maglalaho na muli ang Palace of Longevity at mauwi sa wala ang lahat ng kanilang paghihirap. Dahil dito ay walang pakundangang tinawag ni Ming na walang saysay ang pamamaraan ng lalaki, samantalang ipinahayag naman ng huli na mas lalo pang walang silbi ang kay Ming at mas maaasahan ang sarili niyang paraan. Sa halip na makipagtalo pa ay kalmadong sinabi ng ating bida na malalaman din agad kung alin ang tama dahil haharapin niya ito mismo at guguluhin ang mga restriksyon sa harap ng lahat upang makalikha ng pagkakataon na makapasok sila sa loob, at kung magtagumpay siya ay malinaw na mas mataas ang kanyang kaalaman kaysa sa lalaki. Tumawa si Ye Zilan at pumayag sa hamon at ipinahayag na kung magagawa nga ito ni Ming ay aamin siyang natalo, ngunit hindi na kontento ang ating bida at malamig na nagdagdag ng kondisyon na kung matatalo ang lalaki ay magiging alagad niya ito at maglilingkod sa kanya mula ngayon. Nabigla ang lalaki at mariing tinitigan si Ming bago tinanggap ang parehong kondisyon na kung sakaling matalo ang ating bida ay ganoon din ang kanyang kapalaran. Sa huli ay napagkasunduan ang pastahan sa harap ng lahat ng mga prinsipe na nagsilbing saksi, at bagamat marami ang nagdududa sa pamamaraan ni Ming ay nanatili pa rin ang kanilang pag-asa dahil ito lamang ang tanging pagkakataon na mayroon sila. Nauunawaan ng ating bida ang kanilang inaasahan, kaya ipinaliwanag niya na upang magambala ang restriksyon ay kinakailangan nilang magtayo ng isang malaking array na mangangailangan ng napakaraming yaman, kaya hiniling niya ang buong suporta ng mga prinsipe. Kalmadong ipinahayag ng Golden Prince na hindi problema ang mga yaman dahil bilang mga prinsipe ay hindi sila kapos sa ganitong bagay, kaya tinanong niya kung ano ang kinakailangan ni Ming. Hindi pinalampas ng ating bida ang pagkakataon at agad niyang inilatag ang listahan ng mga materyales na kailangan, kabilang ang 9 na piraso ng Dao Jade na bawat isa ay may bigat na lampas sa 100 kilo upang magsilbing pattern ng array, 49 na heavenly bamboo para sa mga flag, 1,000,000 kilo ng Earth Spirit Copper, at 30,000 level 12 talisman coins. Sa sandaling marinig ito ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mga prinsipe at galit na ipinahayag ni Feng Wuxiang na puro kalokohan lamang ang hinihingi ni Ming dahil imposibleng mangailangan ng ganoon karaming yaman ang isang array, at lalo na ang Dao Jade na napakahalaga kung saan kahit 1 gramo nito ay nagkakahalaga ng higit 10 bilyong martial god coins, kaya ang 9 na pirasong may bigat na lampas 100 kilo ay aabot sa napakalaking halaga at hindi pa kasama ang 30,000 level 12 talisman coins na napakahirap makuha. Sa kabila ng reaksyon ng lahat ay nanatiling kalmado si Ming, at bagamat sa kanyang isipan ay batid niyang totoo ang halaga ng mga ito ay hindi niya ipinakita ito, at sa halip ay malamig na ipinahayag na kung wala ang mga materyales na kanyang binanggit ay hindi niya kayang buuin ang kinakailangang array. Dahil dito ay napakunot ang noo ng lahat dahil ang kabuuang halaga ng hinihingi ay umabot sa napakalaking bilang ng martial god coins, at hindi dahil sa hindi nila kayang bayaran kundi dahil sa sobrang taas ng halaga nito. Matapos mag-isip sandali ay iminungkahi ng Golden Prince kung maaari pa ba itong bawasan o baguhin, ngunit mariing umiling si Ming at ipinahayag na wala nang maaaring ibawas pa. Nagpalitan ng tingin ang 6 na prinsipe at agad na nagsimula ng masiglang talakayan at pagtatalo tungkol sa paghahati ng mga kinakailangang yaman. Dahil mula sa iba't ibang panig nang gagaling ang kontribusyon, may ilan na naglalabas ng mas marami at may ilan na mas kaunti, kaya hindi na iwasan ang mga alitan at palitan ng argumento habang sinusubukang magkasundo. Sa huli ay hindi na rin nakaiwas si Gino at ang kanyang grupo, kaya sumali rin sila sa usapan at nagpahayag ng kahandaang mag-ambag. Samantala ay hindi na nag-aksaya ng oras si Ming sa pakikinig sa pagtatalo ng 7 grupo. Paulit-ulit siyang umikot sa Palace of Longevity habang patuloy na sinusuri ang bawat detalye at pinagbubuti ang kanyang paraan upang sirain ang restriksyon. Sa katunayan, ang Grand Array na kanyang binanggit ay talagang nangangailangan ng mga materyales na kanyang inilista, ngunit may isang mahalagang bagay na hindi niya isiniwalat sa iba. Hindi niya sinabi na sa loob ng mga restriksyon ay may nakatagong teleportation array na siyang susi sa koneksyon ng 9 na patong ng kapangyarihan. Kapag nag-ambala ito at hamina ang ugnayan ng mga restriksyon ay agad siyang makakapasok sa loob ng hindi napapansin, habang ang iba ay may iwan sa kaguluhan ng nagkawatak-watak na sistema. Dahil dito ay wala siyang balak tulungan ng iba sa sandaling magtagumpay ang kanyang plano.
Alam ni Ming na kung mabubunyag ang kanyang tunay na layunin ay tiyak na magagalit sa kanya ang anim na prinsipe ngunit masyadong mahalaga para sa kanya ang Palace of Longevity kaya ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kahit pa kailangan niyang gumamit ng iba't ibang paraan at panlilinlang ay determinado siyang makapasok at alamin ang mga lihim na nakatago sa loob ng misteryosong palasyong ito. Ang Five Great Dynasties ay kilala sa napakalawak na kayamanan habang ang Golden Guard ay mas mayaman pa sa isang buong bansa at si Gino naman ay may matibay na sandigan mula sa Origin Divine Sea kaya hindi nagtagal ay nakabuo ng plano ang pitong panig. Napagkasunduan nilang gawing divine coins ang lahat ng yaman at saka ito hahatiin ng pantay sa pitong grupo upang mas mapadali ang pag-aambag at paggamit ng mga materyales. Sa panahong ito ay may mga taong patuloy na umaalis upang bumili ng mga kinakailangang bagay sa iba't ibang bahagi ng Tianyuan habang ang iba naman ay abala sa pangangalap ng Level 12 Talisman. Makalipas ang maikling oras ay unti-unti nang dumating ang ilan sa mga materyales ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang naglaho ang Palace of Longevity dahil lumalabas na ang paglitaw nito ay tumatagal lamang ng kaunting higit sa isang oras bago ito muling mawala. Sa kabila nito ay hindi na bahala ang lahat dahil alam nilang tiyak na muling lilito ang palasyo kaya ipinagpatuloy nila ang pagbili at paghahanda ng mga kailangan. Pagsapit ng sumunod na araw ay kumpleto na ang lahat ng materyales na hiniling ni Ming at maayos na inilatag sa kanyang harapan. Tiningnan siya ng Golden Prince at ipinahayag na nasa kanya na ang lahat ng kailangan kaya ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay na lamang sa kanyang kakayahan. Tulad ng dati ay hindi nagbigay ng tiyak na pangako ang ating bida at ipinaalala na hindi siya lubos na kumpiyansa kaya ang magiging resulta ay nakadepende rin sa kapalaran. Sa kabilang panig ay bahagyang tumawa si New Zealand na dalubhasa sa Talisman Arrays at ipinaalala na kung mabigo si Ming ay habang buhay itong magiging kanyang lingkod kaya dapat pag-isipan niyang mabuti ang kanyang gagawin. Gayunpaman ay kalmado lamang na tumugon ang ating bida at ipinahayag na tutuparin niya ang kanyang pangako at umaasa rin siya na ganoon din ang kabilang panig. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang New Zealand ngunit hindi na ito binigyan ng pansin ni Ming. Bago pa man magsimula ang lahat ay lihim nang naghahanda ang ating bida sa kanyang susunod na hakbang dahil sinusubukan niyang itulak pa ang kanyang 7 Elements Calculation Formation tungo sa mas mataas na antas. Ang kanyang kasalukuyang antas ay ganap ng perpekto at maaari na siyang pumasok sa 8 Elements Calculation Formation anumang oras ngunit noon ay nag-aalinlangan siya dahil baka hindi kayanin ng kanyang pisikal na katawan at martial spirit ang bigat ng kapangyarihan kaya hindi niya ito tinangka. Ngunit sa kasalukuyan ay malaki na ang pagbabago dahil matapos niyang makuha ang Heavenly Dragon Buddha Pill ay lubos na lumakas ang kanyang katawan at martial spirit at sa tulong pa ng Ruyi Robe na nagpoprotekta sa kanya ay wala nang hadlang sa kanyang pag-usad. Sa isang iglap ng pag-iisip ay agad na gumuho ang 7 Elements Calculation Array at nahati ito sa hindi mabilang na malalalim na rune na muling nag-ayos at nagbago habang unti-unting umaakyat sa mas mataas na anyo at antas. Sa paningin ng iba ay nakatayo lamang si Ming nang hindi gumagalaw at nakapikit na tila malalim na nag-iisip kaya walang sino man ang nang-ahas na gambalain siya at tahimik nilang hinintay ang kanyang susunod na galaw. Hindi nila alam na sa loob ng sandaling ito ay patuloy niyang pinapalakas ang kanyang Tai Divine Technique. Ang Tai Divine Technique kapag umabot sa 9 Elements Calculation Array ay sinasabing kayang kalkulahin ng halos lahat ng bagay ngunit kahit ang 8 Elements Calculation Array pa lamang ay isa ng pambihirang antas. Maging si Xiantian na nasa ikalawang antas ng Martial God ay doon lamang umabot ngunit si Ming ay nagawa itong abutin sa antas pa lamang ng isang Martial Dominator na tunay na kahanga-hanga at hindi maihihiwalay sa kanyang natatanging talento at kapalaran. Habang unti-unting nabubuo ang 8 Elements Calculation Array ay isang misteryosong aura ang nagsimulang kumalat sa spiritual world ni Ming. Ang mga Talisman Arrays, Inscription Arrays, Causal Rings, Numerological Calculation Arrays, ang Eye of Chi Observation, at ang Heavenly Heart Pearl na kaugnay ng Chaos Calculation Scripture ay sabay-sabay na nanginig habang nagkakaroon ng kakaibang pag-akit sa nabubuong 8 Elements Calculation Array. Dahil dito ay napaisip si Ming at napagtanto na tila napakalakas ng 8 Elements Calculation Array at may intensyong lamunin ang Chaos Calculation Scripture kaya hindi niya maiwasang magtaka sa biglaang pagbabago. Sa sandaling inakala niyang tuluyan ng maa-absorb o malalamon ang Chaos Calculation Scripture ay unti-unti nang nabuo ang 8 Elements Calculation Array habang ang hindi mabilang na maseselang rune ay nagsanib-sanib upang likhain ang isang napakakomplikadong istruktura.
Kasabay nito ay ang 6 na bagay kabilang ang inscription restrictions ay humiwalay mula sa martial soul at isa-isang hinigop papasok sa loob ng 8 elements calculation array. Ang unang nahulog sa loob ay ang mismong numerology calculation array na agad na nadurog at muling inayos habang patuloy na nagbabago at nag-e-evolve hanggang sa muling mabuo bilang isang 8-element numerology calculation array. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagbabago dahil patuloy pa itong umangat hanggang sa tuluyang maging isang uri ng supernatural restriction na naglalaman ng mas mataas na kapangyarihan. Sa puntong ito ay ipinaalam ni Beiming na isang pambihirang tagumpay ang nagawa ni Ming dahil nagawa nitong makuha ang kakayahang maghinuha ng supernatural powers ng mas maaga kaysa karaniwan. Nauunawaan ng ating bida na kadalasan ay tanging ang mga umabot sa antas ng martial saint lamang ang may kakayahang kumuha ng ganitong kapangyarihan mula sa kanilang mga teknik at cultivation, kaya ang mga martial saint at martial god ang may pinakamarami at pinakamalalakas na ganitong kakayahan, ngunit ngayon pa lamang ay nagawa na niya ito sa tulong ng 8 elements calculation array. Kasabay nito ay malinaw niyang naramdaman na ang 8 elements calculation array ay may matinding dominasyon dahil ginamit nito ang chaos calculation scripture upang gawing binhi ng isang supernatural power at mula noon ay tuluyan na itong pinipigilan. Dati ay magkatulad lamang ang antas ng Tai Divine Technique at chaos calculation scripture, ngunit matapos mabuo ang 8 elements calculation array ay agad nitong nalampasan ang huli at nagsimulang kontrolin ito upang gawing sariling kapangyarihan. Hindi maitago ni Ming ang kanyang kasiyahan dahil sa pagbabagong ito dahil sa sandaling may sama ang chaos calculation scripture ay lalo pang lalakas ang Tai Divine Technique at patuloy na magbabago tungo sa mas mataas na antas. Sa kanyang pagninilay ay napagtanto niyang ang kapangyarihang ito ay magbibigay sa kanya ng walang kapantay na kakayahan sa pagkalkula, kaya pinangalanan niya itong Wonderful Calculation Divine Power, bagamat napansin niyang ang kontrol nito ay nakasalalay sa 8 elements calculation array kaya hindi pa ito ganap na malayang gamitin. Habang nagaganap ang lahat ng ito ay hinigop din ng array ang Heavenly Heart Pearl na umabot sa 9 na antas bago nagbago at naging isang set ng divine power restrictions. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Ming ang hiwaga ng bagong kapangyarihan at napagtanto na kaya nitong kumonekta sa Heavenly Will at sumunod sa takbo ng tadhana, kaya ito ay kanyang pinangalanang Heaven Supporting Divine Power dahil sa pambihirang kakayahan nito. Pagkatapos nito ay sunod-sunod na isinama ang Talisman Array Restrictions, Inscription Restrictions, Causal Rings, at ang Eye of Chi Observation hanggang sa umabot ang kabuuang restriksyon sa antas na 360 bago tuluyang tumigil ang pagbabago. Pagkaraan nito ay tuluyang nagbago ang mga ito at naging Talisman Array Supernatural Powers, Inscription Supernatural Powers, Causal Supernatural Powers, at Eye of Chi Observation Supernatural Powers na maaari nang gamitin kapwa sa loob ng 8 Elements Calculation Array at direkta ni Ming. Halimbawa ay ang Talisman Array Technique na sa sandaling gamitin ng ating bida ay agad nakakabuo ng malaking array o nakakalikha ng mga talisman, habang ang Inscription Technique ay kayang mag-ukit ng mga pattern sa isang iglap. Ang Causal Ring naman ay kayang makita ang sanhi at bunga at magbigay ng direksyon upang iwasan ang kapahamakan at hanapin ang kapalaran, habang ang Eye of Chi Observation ay kayang tumingin sa swerte at malas ng isang tao. Sa kabuuan ay ang 6 na bahagi ng Chaos Calculation Scripture ay naging ganap na bahagi na lamang ng Tai Divine Technique, at sa tulong nito ay lubos na tumaas ang kakayahan sa pagkalkula ng 8 Elements Calculation Array hanggang sa isang iglap ay umabot ito sa antas ng minor completion, at kung magpapatuloy pa ay maaabot nito ang ganap na perfection. Lubos itong ikinasiya ni Ming dahil sa taglay niyang antas ngayon ay lalo siyang nagkaroon ng kumpiyansa na sirain ang mga restriksyon ng Palace of Longevity. Ilang oras pa ang lumipas bago biglang iminulat ni Ming ang kanyang mga mata at agad siyang tinanong ng Golden Prince kung handa na ba siya dahil naririto na ang lahat ng kanyang hinihingi at malapit nang muling lumitaw ang Palace of Longevity. Kalmadong tumango ang ating bida at tiniyak na handa na siya sa gagawin, kaya ipinahayag ng Golden Prince na nasa kanya na ang lahat at kung magtatagumpay siya ay bibigyan siya ng malaking gantimpala. Malaya niyang ginamit ang Dao Jade, Heavenly Bamboo, at Talisman, habang ang pag-usbong ng 8 Elements Calculation Array ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa pagbuo ng mga array. Habang siya ay kumikilos ay ang Earth Spirit Copper ay kusa ng natutunaw at nagiging likido habang nag-uukit ng mga pattern ng Grand Array sa lupa na tila may sariling buhay, at sa bawat galaw ni Ming ay kitang-kita ang bilis at eksaktong kontrol na halos hindi ka panipaniwala.
Dahil dito ay tuluyang natahimik si New Zealand dahil bilang isang dalubhasa sa larangang ito ay hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong antas ng kahusayan at perpektong pagbuo ng array kaya hindi niya maiwasang magtaka kung paano nagawa ng ating bida ang ganitong pambihirang bagay.